and encouraging doctrine of the Bible that we should all hope and expect to happen anytime and any moment of the day. Mga kapatid, there are two major signals that will be heard by all the believers of Jesus Christ, both the dead and alive, at the day of the rapture. May signal muna bago magkakaroon ng pagdagit. Ano yung dalawang signal? Tingnan niyo yung Bible nyo, 16 at 17. Ano yung dalawang signal? Of an archangel. Hallelujah. Listen, this is the first signal. Bago magkaroon ng pagdagit, may signal muna. Dalawang signal ang ibibigay ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalatayang buhay at mga namatay na nanak kay Kristo. There will be two signals. The voice of an archangel. What does it mean? The proclamation of joy and victory. Yung anghel, yung pakakak ng anghel ng Panginoon, tutunog yun. That sounds of joy and victory. Amen po ba? Yung mismo mga anghel muna magdedeklara, magpoproklama ng ng kagalakan para sa atin. Pangalawa, the trumpet of God. Ano ibig sabihin nun? The preparation for the meeting in the air. Pagtunog ng joy of proclamation of joy and victory, kasunod na tutunog ang pakakak ng Diyos. Una ang tinig ng arkanghel ng Panginoon. Ang mga anghel magsisigaw, magdiriwang. This is the day of your victory, O saints of God. Then sa tutunog ang trumpeta for the gathering of the saints. Alam nyo sa Israel, ang isang pastol, may iba't ibang klase ng trumpet, may iba't ibang klase ng tambuli na ginagamit sa kanilang pangangalaga sa tupa. At bawat tambuli na gamit ng pastol ay may iba't ibang sounds at may iba't ibang kahulugan. At ito maganda, alam ng mga tupa yon. Alam nila kung ang tambuli, ang tunog ng tambuli ay pagpunta sa kainan, alam nila yon. Puntahan sila ron. Alam nila kung ang tunog ng tambuli ng kanilang shepherd o pastor ay para uwian na. Uwian na sila. Alam nila kung tunog ng pag-iipon. Alam nila kung tunog na mayroong kalaban. Alam ng mga ships yun. So, makinig po kayo mabuti. Ang dalawang signal na ito, makinig kayo mabuti. Ang dalawang signal na ito, na may kaugnayan sa pagdagit sa mga Kristiyano, Kristiyano lang ang makakarinig. Kahit patay na Kristiyano na nasa likod ng libing ang bato, nasa loob ng lapid ang bato, Kristiyano na matay kay Kristo, they will hear the voice of the Lord. Amen. Amen. Naalala niyo si Lazaro, 4 na araw ng patay, nasa loob ng bilangguan. Nung dumating si Jesus Christ sa eksena sa lugar ng libingan, ano sabi ni Jesus Christ sa mga tao? Sige, roll the stone. Nung ma-roll nyo na ang stone, hindi naman pumasok si Jesus Christ sa loob. Doon lang din siya sa labas. Anong ginawa niya? He shouted, Lazaro! Come forth! Kasi ang mga patay noon, mga kapatid, binabalutan ng kayong lino, puti. From head to foot, mami ang style. Paano makakatayo si Lazaro? Isip nga, yung ikaw ay nakaposas kamay lang, may hirapan ka na tumayo eh. Si Lazaro balot ng kayong linong puti. Yung sumigaw si Jesus Christ, paano siya nakatayo? Ang kapangyarihan ng Panginoon na nagbangon sa kanya. At nung makatayo na si Lazaro, lumabas siya. Papalabas. Hindi naman siya pwede humakbang. May balot na balot siya, nakatali siya mula ulong at kalampakan. Ano po ba kayo mga kapatid? Ang mga Kristiyano lang ang makakarinig ng signal ng pag-araw ng pagdagit. Ang mga Kristiyanong totoo lang ang makakarinig ng signal ng pagdating ng Panginoon. Kahit mga patay na Kristiyano, sila ang makakarinig. At ang sabi ng Biblia, sila ang unang sasalubong sa Panginoon ng mga patay. Split seconds lang, kasunod na tayo. Magkakaroon ng great reunion in the air with the Lord forever. Halapakan natin ang Panginoon. Kapatid, if we do not have intense anticipation about the day of the rapture of the church, I tell you mga kapatid,
I tell you, you will miss the rapture day. Why? Listen, pag wala kang tenga na inilalaan sa pagdinig sa Panginoon, pag wala kang puso na inilalaan para sa gawain ng Diyos, at tumunog tong mga signal na ito, wala kang atensyon sa mga bagay ng Panginoon. You are indifferent. Wala kang pakialam sa Panginoon. You are busy sa negosyo mo, trabaho mo, etc. sa mga bagay na sa libutan ito. At nag-signal ang Panginoon. And you do not have the eyes, the ears, and the heart for the Lord, you will be left behind. You might be left behind. Hindi mo narinig. Bakit? Abala ka. Masyado kang focus. Masyado kang focus sa trabaho mo, negosyo mo, anong bagay yan. Wala ka ng panahon sa spiritual. Hello, andiyan po na tayo? Yeah. Kahit ilang diploma pa ang mapagtapusan mo, wala kang madadala kahit isa dyan sa Panginoon. Kahit ilang medalya pa maisabit dyan sa leeg mo, wala kang isang madadala dyan sa kakarian ng Diyos. Yes. Yung sarili mo lang talaga at yung ginawa mo sa Panginoon, yan lang ang daladala mo sa kabilang buhay. Sa pagharap sa Panginoon. Amen. Yan lang. At yan lang ang bibigyan ng gantimpala. Hindi ka gagantimpalaan ng Diyos na, uy, ang galing, nakapagpayaman ka sa lupa. Very good. Very good. No? Uy, ang galing, naging successful ka sa iyong karera. No? Sabi ng Biblia, yung ginawa mo lang sa Panginoon, yun lang hindi mo ako kabuluhan. Brothers and sisters, we must have an intense anticipation in the coming of the Lord at the day of the rapture of the church. We might be left behind, and it is not a joke. It's a big mistake on our part. We must have an ear to listen to the Lord. We must have a heart to obey His word, or else we might miss our day of transport to another place. Ang rapture ay pag-aalis sa iyo sa former place, pagdadala sa iyo sa bagong lugar. Amen? Amen? Brothers and sisters, the word rapture cannot be found in the Bible. Hindi natin matatagpuan ang salitang rapture sa Bible. Katulad ng Trinity. There is no such word as Trinity in the Bible. But we believe in Trinity. 3 persons in one God. Right? Amen. Isa lang ang Diyos, pero may 3 persona. Ano po yun? Ama? Anak? Espiritu Santo. Pero hindi natin makikita ang salitang Trinity sa Bible. But the principle, the concept, the essence, the idea of Trinity there is in the Bible. The same with the word rapture. Walang salitang rapture sa Bible. But the concept, the idea, yung pagdagit, pagkuha sa mga Kristiyano, pag-aalis sa iglesia, sa lugar na ito, sa mundong ito isang araw, nasa Biblia. Doon sa binasa natin. Na isang araw, we will be caught up. Ano yung ibig sabihin ito? Rapture ay galing sa salitang Grego na harpazo. Sabihin natin na harpazo. Harpazo. Ito ho ang salitang Grego ng rapture, harpazo. Na ang ibig sabihin, listen, ang ibig sabihin is to snatch. Meron bang snatcher na, no? Yung napanood namin pelikulang ginawa ni Debbie, walang snatcher na slow motion. Ang bilis pa sa alas 4. Di ba? Snatch na eh. Amen? Tuwing di ba na magugulat ka? May nawala na sa'yo, may nadali na sa'yo, may nakuha na sa'yo. The word rapture from the Greek word harpazo is to snatch or to seize. Ano to seize? Dagitin. To seize with a violent force. Biglaan na may pwersa, kukunin ka ng Panginoon. Hello? Biglaan. Kasi kung hindi nga bibiglain, baka mahawakan anong kasama mo maiiwan, pati ikaw maiiwan. Kaya bibiglain ng Panginoon. At may pwersa. Amen? Amen. Parang yung si Brother Mario, no, yung una kong kasama rin sa ministry, nakatira ko dyan sa may Riverside. Dumadaan kami ng alas 12, alauna ng madaling araw dun sa, dyan, sa malalaking ano dyan, malalaking puno ng akasya. May nagsasabi na kapag ikaw raw ibanlag, litawin ka raw. Litawin nyo mo, madali ka makakita ng multo, ng mga maligno. Dalawa na kami naglalakad. Nag-aaral ako niya sa Bibina. Alakad kami gano'n. Kwento-kwento siya, kembot siya gano'n. Biglang, Pastor! Nakayakap sa akin gano'n. Sabi ko, bakit?
Yung may bata, nanlilisik ang mata, at may hawak ng malaking krus na itim. Yakap-yakap na akong gano'n, no? Parang pugitan na. Ako gano'n, mga kapatid. Dalawa na lang kami nung nasa kalsada, hating gabi na. Talagang nakabalo ko daw. Para sa akong gano'n, natuko na. Hindi maintindihan. Yung ginawa ko para makabitaw, sinipuraan ko. Tumahimik ka nga dyan. Kalalaki ng tao. Di bumitaw, sinipuraan ko. Saka ako tumakbo. Hindi ako makatakbo eh. Sumigaw siya, Pastor! Kaya alam niyo, sa araw ng rapture, biglaan by force. The Lord will snatch the church. The Lord will seize the church with violent force. Yes. Amen? Baka may makapigil pa sa iyo eh. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa araw ng rapture, bawal ang sumabit. Bawal ang may sabi. Lapakan natin